Siya iyon. Sumumpa ka. Si Ethan Go ay mamahalin si Nina White magpakailanman. Sumusumpa ako. Ano man ang mangyari. Sofia lang ang mamahalin ko. At hindi ko siya iiwan kailanman. Sofia. 6 na taon kitang hinanap. Ang galing mong magtago. Ang pagkakataon, Pangulong Ethan. 6 na taon. At ang unang sasabihin mo sa akin, nang magkita tayo, ay kung kailangan ko ba ng car wash o palet ng gulong. Pangulong Ethan, huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang hamak na tagalinis ng kotse. Marumi siya. Huwag mong hayaang madumihan ang damit mo. Kung may mga order ka, sabihin mo lang sa akin. Marumi, Alam kong marumi siya. Papalabasin ko siya kaagad. Hindi niya madudumihan ang paningin mo. ikaw ang tinutukoy ko. Alisin mo siya. Hindi. Pangulong Ethan, Yamang hindi naman dito para magpa-car wash o magpalit ng gulong si Pangulong Ethan. Maaari na kayong umalis. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sofia. Isang yaya. Sofia. Ikaw, isang prestihiyosong binibini, isang top student mula sa kilalang universidad. Hindi lang nagpunta rito para maging tagalinis ng kotse. Ngayon ay napakalaki pa ng problema mo sa pera. Kaya kailangan mong mag-alaga ng anak ng iba? Pangulong Ethan, nagtratrabaho ako gamit ang sarili kong kakayahan. May problema ba iyon sa'yo? Ethan, kailangan kitang paalalahanan. Naghiwalay tayo 6 na taon na ang nakalipas. Ang ginagawa ko ngayon ay wala nang kinalaman sa iyo. Naghiwalay? Pumayag ba ako? Ang ibig kong sabihin. Bakit hindi na lang ako ang alagaan mo? Sabihin mo ang presyo. Pagkatapos ng lahat, dati mo akong tawagin na mahal ng madalas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May anak na ako ngayon. Ayos lang. Wala akong pakialam. Ang isang ama na hindi kayang protektahan ng kanyang asawa at anak ay wala rin namang silbi. Bakit hindi mo siya hiwalayan at pumili ng mas mabuti? Tulad ko. Masaya si Ethan kapag nalaman niyang may anak tayo. Ano ba ang iniisip mo? Mag-anak kasama siya? Sino ba siya para mag-isip ng ganyan? Hindi ko siya pakakasalan. Pangulong Ethan, may asawa ka na. Naglalandi ka pa rin. Hindi ko ginawa. Tigil. Ayokong marinig ang tungkol sa 6 na taon na ang nakalipas. Kung ganoon ka lang ka-interesado sa pera, bakit hindi ka nalang magtrabaho bilang yaya ko? 100,000 piso kada buwan, 3 buwang sweldo, bayad agad. Ano sa tingin mo? Doktor, Malubha na ang kalagayan ni Maya. Kailangan niyang sumailalim sa dayuhang CAR-T immunotherapy sa lalong madaling panahon. Sa konserbatibong pagtaya, aabot ito ng hindi bababa sa 1,000,000 piso. ako ang magbabayad. Kami ang magbabayad. Makakahanap ako ng paraan para makalakam ng pera. Doktor, pakiusap, iligtas mo siya. Kailangan ni Maya ng pera ng Mad Alien. Hindi ko kayang mawala ang oportunidad na ito. Ang aga-aga? Ikaw ay, Pwede akong pumayag dyan.
Pero gusto ko ng 1 milyong piso sa cash. Ay transfer mo agad sa account ko. Magre-resign ako pagkatapos ng 10 buwang pagtatrabaho. 1 milyon? Ang taas naman ng hinihingi mo. Hindi. E di huwag na lang. Hindi ko sinabing hindi ko ibibigay. Ganoon ba talaga kahalaga sa'yo ang pera? Ni hindi mo man lang itatanong kung kamusta ako? Pangulong Ethan. Sa pagitan mo at ng pera. Alam ko kung alin ang mas mahalaga. Sino ang mas mahalaga? I-add mo ako sa WeChat. I-send mo sa akin ang mga detalye ng transfer. Sige. Sofia, may iba ka pang aasikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Pupunta ako sa susunod na Lunes. Ako ay papasok sa trabaho. Ginoong Ethan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na ako'y abala? Pangulong Ethan, alam kong galit ka. Nag-message ka sa akin kanina na nagsasabi, kailangan mong malaman ang tungkol kay Binibining Sofia, sa pamilya at estado sibil sa loob ng 10 minuto, o ibabawas mo ang aking year-end bonus. Sabihin mo na ang punto. Kulang sa pera si Binibining Sofia. Dahil ang kanyang anak na si Maya ay may matinding leukemia. Tungkol naman sa tunay na ama ng bata. Parang nabura na ang lahat ng bakas. Hindi namin siya mahanap sa ngayon. O ang ospital, o ang kwarto. Alamin mo para sa akin, ngayon din. Sofia, kahit na ikaw ay may asawa at anak, tingnan mo, dito ba dapat ito gamitin? Ang galing mo, Maya. Nakikita mo, dito ba dapat ito? Nanay? Lin Yang, salamat sa pagtulong sa akin na alagaan si Maya. Ay, ano ba? Anong klaseng relasyon ba meron tayo? Matagal na tayong magkaibigan. Kailangan pa bang magpasalamat? Ay, oo nga. Hindi ba't sinabi mo na, nag-apply ka bilang yaya? Anong nangyari? Sa labas na tayo mag-usap. Ang sikreto mo naman. Magiging yaya ako ni Ethan. Ano? Magtatrabaho ka talaga para sa gagong yun? Kakausapin ko siya para sa'yo ngayon din. Hoy, teka, huwag kang padalos-dalos. Boss ko na siya ngayon. Kung sasaktan mo siya, mawawalan ako ng trabaho at uulit na naman ako mula sa simula. Pagkatapos kong magtrabaho ng 10 buwan. At mabayaran, tapos na ako sa kanya. Wala nang koneksyon. Kaya, alam ba niya na anak niya si Maya? Talagang hindi. Bukod pa riyan. Malamang may asawa na siya ngayon. Ayokong. Sofia. Lin Yang, anong ginagawa ninyong magkasama? Mahal, huwag kang mag-akala ng mali. Nagkataon lang na nagkita kami, ni Ethan ngayon. Ate, kritikal na sandali ito. Sige na. Ako na ang bahala, ate. May asawa ka na? Bagamat magkaklase kami ni Lin Yang. Noong kolehiyo, malinaw naman na walang koneksyon siya kay Sofia. Paano naman maaagaw si Sofia ng poging lalaking ito? Ayos lang, matagal na sigurong hindi nakakita ng dati niyang kaklase si Ethan, kaya medyo excited siya. Naiintindihan ko yan. Sa ngayon, si Pangulong Ethan ang pinakamatagumpay sa klase namin, ang pinakamay potensyal. Naging malaking boss na siya. Kung sa tingin mo ako ang pinakamay potensyal, edi umalis ka na kay Sofia. Kahit gusto mo siyang agawin. Pwede bang medyo mag-ingat ka naman? Hindi ko kailangang mang-agaw ng sinuman. Noong 6 na taon ang nakalipas o 6 na taon mula ngayon, ako pa rin ang bida. Ito ay tunay na panliligaw. Hoy. Pangulong Ethan, kung narito ka para makipagtalo, hindi ka namin papansinin. Tara na. Sinong nagsabing narito ako para makipagtalo sa'yo? Gusto kong makita ang anak ko. Pangulong Ethan, ang kamukha mo ng bata. Pangulong Ethan. Napakabata pa ng bata, maaari niyang ituring na ama ang sinuman. Pangulong Ethan, dahil ikaw ay may asawa na, huwag mong biguin ang sinuman.
Mas mabuting huwag na lang magdulot ng anumang hindi kailangang pagkalito. Sino ang nagsabing may asawa ako? Natutulog na ang bata, dapat ka nang umalis. Gabi na. Hatid na kita pauwi. Mamayang gabi. Papakuha ako ng nurse ng aking assistant. Hindi ko kailangan yun. May mga dark circles ka sa ilalim ng mga mata. Bakit ka pa nagpupuyat? Huwag naman sanang hindi gumaling ang bata, tapos ikaw naman ang mahilo. Sofia, tama siya doon. Napapagod ka talaga nitong mga nakaraang araw. Dapat kang magpahinga. Sige. Mahal, sabay na tayong umuwi. Dahil ihahatid ako ng asawa ko, Pangulong Ethan, pwede ka nang umuwi. Sige. Hindi ito tungkol sa pagpapauwi sa'yo. Gusto niya akong ipadala sa langit. Natanggap, ang laki ng pera. Magpakita ka sa trabaho sa susunod na Lunes. Huwag kang tatakas. Tara na, mahal, uwi na rin tayo. Sofia, hindi mo ako matatakasan. Ang kapal ng mukha ng gago na to ay talagang nakakatakot. Pero, hindi mo ba naisip na baka may hindi pagkakaunawaan kayo? Anong hindi pagkakaunawaan ang pwedeng mangyari? Nakita ko mismo ng aking mga mata. Talagang imposible sa akin at sa kanya. Sige, tama na. Basta, kung kailangan mo ng asawa, tawagan mo lang ako kahit kailan. Magpahinga ka ng maayos. Ako na ang bahala kay Maya. Papasok na muna ako. Salamat. Walang problema. Pangulong Ethan, nakapag-ayos na ako ng nurse. Para alagaan ang anak ni Binibining Sofia, ayon sa utos ninyo. Sofia, ikaw ang may gusto ng sikretong relasyon noon. Kahit na may asawa ka na ngayon, mananatili pa rin akong iyong sikretong kasintahan. Binibini ba kamusta? Hindi. Hindi ako si. Nandito lang ako para. Mula ngayon, ako na ang boss mo. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Mahirap ang trabaho mo. Kaya maghanda ka. Masarap ang prutas na ito. Tikman mo. Gutom ka na? Anong gusto mong kainin? Sa ganitong oras, iniisip ko kung dati mo bang gusto, yung mga siopaw. Sarado na kaya sila? O kukuha na lang ba ako ng paborito mong barbecue? Boss, Ethan. gets ko na. Ito ang paborito mong pork stir fry, at may sabaw din, malapit ng maluto. Ethan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nandito ako para magtrabaho, hindi para paglingkuran mo. Sino ba ang yaya dito? Ako ba? Sofia, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang gusto mo? Sofia, hindi mo ba nakikita? Gusto kitang panatilihin dito. Ayokong umalis ka muli tulad ng ginawa mo 6 na taon na ang nakalipas, nang hindi lumingon. Ganoon pa rin si Ginoong Ethan tulad ng 6 na taon na ang nakalipas. Ang galing umarte. Ako, Pangulong Ethan. Tapos na tayo. At wala nang posibilidad na tayo ay magkabalikan. Simula bukas. Gagampanan ko ng maayos ang trabaho ko bilang yaya. At pakiusap, Pangulong Ethan. Huwag mo na akong pahirapan. Pangulong Ethan, lumabas ka. Hindi mo ba nakikita na masama ang mood ko?
Kung hindi ko makuha ang malaki, hindi ba pwedeng ang maliit na lang ang kunin ko? Pumunta tayo sa ospital. Wag mo akong hawakan! Nanay, tulong. Maya. Maya, ayos ka lang ba? Maya, okay ka lang ba? Huwag kang matakot, nandito si nanay. Sinong may lakas ng loob? Makinig ka sa akin. Ethan, tinakot mo ang anak ko. Anong ginagawa mo sa ospital? Nanay, itong kakaibang tito. Paulit-ulit na pinipilit si Maya na tawagin siyang tatay. Natakot si Maya. Maya, huwag kang umiyak. Naglalaro lang tayo ng tito mo. Heto. Tingnan mo. Maya, kumakanta ito. Tito Gu, Oo, ako si Tito Go. Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin. Mabibili ko para sa'yo. sabi ni nanay, hindi ako pwedeng kumuha lang ng gamit sa iba. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko sinasadya na takutin siya. Kailangan niya ng pinakamagandang kapaligiran para sa paggamot ngayon. Kaya ko, Sofia, Maya, anong nangyari sa inyong lahat? Narinig ko ang iyak mula sa pintuan. Mahal, nakarating ka rin. Sofia, ganoon ba kalaki ang gusto mo sa kanya? Ano ba ang maganda sa kanya? Ginoong Ethan, salamat sa pagbisita kay Maya. Pero kung sinusubukan mong maghasik ng away sa pagitan ko at ni Ningning, umalis ka na. Lingyang, bakit andyan ka palagi? Wala ka bang ibang magawa? Ethan, masaya ang pamilya naming tatlo. May problema ka ba doon? Sige. Napakaganda, napakahusay. Isang pamilya ng tatlo. Sofia, bakit mo naiisip na ako, si Ethan, ay magkaka-interes sa isang babaeng may asawa na may anak na? Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Ethan, linawin mo ito. Ikaw ang nahumaling sa akin. Kailan ko ba ginawa na magka-interes ka sa akin? Ikaw. Maaga ka sa trabaho bukas. Kung mahuli ka, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Oh, Sofia, bakit kayo nag-aaway ng ganyan? Linyang, sino yun kanina? Bakit boses babae? Tinatawag ang asawa mo. Oh, mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Nakagulo mo ako ngayon. Oh, mahal, makinig ka lang sa akin. Nanay, ginupitan ako ng gwapong tiyuhin. Si Maya, ang pangit ng pagkakagawa, pero mukhang gusto ka talaga niya. Kung gusto niya talagang maging tatay ni Maya, hindi masyadong tutol si Maya. Yaya Sofia, magbuhos ka ng tubig. Masyadong malamig. Masyadong mainit. Huwag na lang. Ayaw ko na. Ikaw, maghiwa ka ng prutas. Ikaw. Itong si Ethan ay hindi nagbago sa lahat ng mga taon. Bata pa rin ang ugali. Kailan pa naging ganito kabait ang ugali niya? Dati, sa konting bagay, nagtatampo na yan ng matagal. Hindi mo kang masarap. Ikaw, kainin mo.
huwag mo nang hawakan yan. Ay lapag mo. Kaya mo bang bayaran kung masira mo yan? Siguro galit na siya ngayon. Sa wakas, magagalit na siya sa akin, di ba? Parang hindi nalinis ang kwartong ito. Hay naku. Saan ko ba ilalagay ang mga kamay ko? Ang lugar na ito ay hindi para sa mga yaya tulad mo. Ang hawakan. Nagtataka ako kung sino. Ikaw pala ang top student ng department namin. Si Sofia. Hindi ka ba'y suplado noon? O baka naman? Sa pagpapanggap na yaya, sinusubukan mong ligawan si Kuya Ethan. Samantha, pagkaraan ng lahat ng mga taong ito, ganoon ka pa rin. Nagdadala ng arinola. Ang baho ng amoy. Ikaw. Binibining Samantha. Baguhan lang po siyang yaya. Pakiusap, huwag po kayong magalit sa kanya. Mag-ingat po kayo, baka kayo pa ang masaktan. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ito ang silid-tulugan ng bagong kasal. Na personal na inihanda ni Ethan para sa akin. Lahat ng bagay dito ay sumisimbolo ng pagmamahal niya sa akin. Sino ka ba para isiping makakapasok ka rito? Tulad lang po ng binibining Samantha, isang marangal na may bahay, ang karapat-dapat sa silid-tulugang ito. Sofia. 6 na taon na ang nakalipas. Pinalayas ka ng parang aso. At ngayon, gumagapang kang parang aso para maging yaya. Talagang bulok hanggang buto. Ganoon din. 6 na taon na, wala ka pa ring opisyal na posisyon. Ano ang ipinagmamalaki mo? Mukhang si Ethan ay hindi rin gaanong gusto ka. Ikaw. Binibining Samantha, ayos lang po ba kayo? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para pumasok? Ikaw ang lihim na nagpapasok sa kanya. Ngayon, ipunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka agad. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magaspang ako sa'yo. Pangulong Ethan, patawarin ninyo po ako ngayon. Hindi na po ako maglalakas loob na gawin iyon. Binibining Samantha, tulungan ninyo po ako. Ipanalangin ninyo po ako. Ethan, malinaw naman na ako ang iyong nobya, ang babaeng ito. Tumahimik ka. Kung marinig kong ininsulto mo siya muli kahit isang salita, ang pakikipagtulungan ng mga pamilyang Sia at Ethan ay tapos na ngayon. Lumabas ka. Ethan. Ayokong makialam sa relasyon ninyo. Mula ngayon, huwag, sa harap, ng iyong nobya, magbanggit ng mga bagay na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ang silid na ito, ay ang silid tulugan na inihanda mo para sa kanya. Hindi ko ito lilinisin. Hindi mo ba iniisip na ito ang inihanda ko para sa kanya? Pumasok ka. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ito ay Ethan, ang galing mo mag-drawing ng mukha ko. Mas mukha pa itong totoo kaysa sa litrato. Sa hinaharap, marami pa akong ide-drawing para sa'yo. Para ilagay sa silid tulugan natin pag kinasal na tayo.
Ayun nga sa kasabihan. Kapag nagbigay ng litrato ang isang babae sa boyfriend niya, patunay yun na gusto niya talaga yung lalaki. Kaya, yung mga binigay ko sa'yo, huwag mong itatapon kahit isa. Ay, yung mga binigay mo sa akin noon, tinapon ko na lahat yon. Ethan, ikaw. Naisip ko, pag kinasal na tayo, gusto ko ng dalisay, walang bahid na wedding dress, na sumisimbolo sa pagmamahalan natin. Ang badoy. Ikaw ang baduy. Paano naging baduy yun? Sofia. Nakita mo ba ng malinaw? Ito ang silid tulugan, na personal kong inihanda para sa iyo 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw lang ang nasa puso ko. At ikaw lang din ang laging nasa puso ko. Ethan, ikaw. Hindi ko alam kung bakit ka ikinasal. O kung ano man ang pinagdaanan mo nitong 6 na taon, pero wala akong pakialam sa mga yun. Ang hiling ko lang ay tingnan mo ako muli. Sofia, anong nagpapaisip sa'yo na ako, si Ethan, ay magkaka-interes sa isang taong may asawa na at may mga anak? Sofia, masyado kang mayabang. Ethan. Sinabi ko na sa'yo. Imposible yun. Sofia, nang walang pahintulot ko, hindi mabibilang ang pagtatapos mo ng mag-isa. Ano ang paraan para mag-alala sa'yo ang isang babae? Ipakita mo ang iyong mahinang panig kapag ikaw ay may sakit o nasugatan. Iyon ang pinakamalamang na magpapalambot sa puso ng isang babae. Ganun pala. Anong ginagawa mo sa kutsilyo? Hehehehe. Gusto kong kumain ng prutas. Gusto ko talagang kumain ng prutas. Hihihi. Ang prutas na hiniwa ni Bawbaw ay matamis. Ito ang hiniwa para sa'yo ng mahal mo na si Siaman. Alam kong may mabahong amoy. Sinasabi mong wala kang pakialam sa akin, pero niluluto mo ang lahat ng paborito kong pagkain. Pangulong Ethan, handa na ang pagkain. Aalis na ako para sa araw na ito. Sabay tayong kumain. Hindi na kailangan. Ang babaeng tulad ko, may asawa at anak na. Paano ako makakasalo sa iyo? Mahal, namimiss mo ba ang posisyong ito? Pwede mong unti-unting pag-isipan yan. Hoy, hintayin mo ako. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Ethan, nababaliw ka ba? Oo, hindi ba't sinusunod ko lang ang lunas ko?
Ano ba ang nangyayari sa iyo? Dito ka nakatira. Opo, Pangulong Ethan. Para hindi mahawa ang iyong maharlikang katauhan ng masamang hangin dito, dapat kang umuwi ng maaga. Sofia, kailangan bang ganito ka magsalita sa akin? Kailangan ba talagang ganyan ka magsalita sa akin? Huwag mo sana akong tratuhin ng ganyan, okay? 6 na taon na ang nakalipas, umalis ka ng walang palem. Alam mong hinahanap-hanap kita. Ikaw naman ang... Sofia, biglang lumala ang kalagayan ni Maya. Kailangan niya ng agarang operasyon. Ano, pupunta na ako dyan ngayon din. Si Maya ito. Isasakay kita. Nurse, kumusta si Maya? Isinugod na po ang pasyente para sa operasyon. Maghintay na lang po kayo ng balita. Maya, sana ay okay ka lang. Magiging maayos siya. Doktor, Nasaan ang pamilya ng pasyente? Kailangan ng bata ng pagsasali ng dugo ngayon. Type A na dugo. type A ako, gamitin ang akin. Hindi pwede. Hindi maaaring magbigay ng dugo ang direktang kamag-anak. Kunin ang akin. Hindi pwede. Sofia, sa panahong ito, nakikipagtalo ka pa rin sa akin? Doktor, tayo na. Hindi pwede. Ikaw ay... Doktor, nakahanap na kami ng angkop na pinagmumula ng dugo. Nandito na sa ospital ang voluntaryo. Magaling. Bakit ayaw niyang payagan akong magbigay ng dugo? Maya, tapos na ang operasyon. At ngayon ka lang dumating, anong karapatan mong tawagin ang sarili mong ama niya? Salamat sa pag-aalala, Pangulong Ethan. Abala talaga ako sa trabaho kanina. Pero nandito na ako ngayon. Maaari ka nang umalis. Bakit ako aalis dahil lang dumating ka? Nina, bakit hindi mo tinanggap ang dugo ko kanina? Masyadong mahalaga ang katawan ni Pangulong Ethan. Paano kami makakakuha ng dugo mo? Ang katawan ko ay hindi lang mahalaga, kundi malakas at may kakayahan pa. Miss Bai, hindi mo ba alam yan? Nakakalungkot naman. Hindi na type ni Nina ang ganyan. Sofia, mukhang bumaba ng husto ang panlasa mo sa loob ng 6 na taon. Anong klaseng payat na unggoy ang pinili mo? Ikaw, ano naman ako? Kayong dalawa, tumahimik kayo sa ward. Nanay! Maya, kumusta ang pakiramdam mo? Si tatay ba yan? Oo. Ako si tatay. Go Chengs, wala ka bang hiya? Maya, ako ang tatay mo. Maya, 2 tatay. Sino ang pipiliin mo? Ako na lang, ako ang tatay mo. Bibilhan kita ng maraming teddy bear. At mga Barbie doll. Ako ang pinakastig. Ako na lang. Pero ako ang pinakastig. Mga Barbie doll. Maya, ako na lang, ako ang pinakastig. Bibilhan kita ng napakaraming Barbie doll. Sige, lumabas na kayo. HMPH. Maya, patanjin muna kayo sa nurse, ha? Salamat. Umalis na siya. Oo, may tumawag sa kanya tapos umalis na. Nina, bilang pinakamatalik mong kaibigan, kutob ko, gusto ka talaga niya. Gusto niya talaga ako. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya sasabihin noon na hindi niya ako pakakasalan. Baka nagkaintindihan lang kayo. Sige, hindi na ako makakapag-usap. Kailangan ko nang bumalik sa opisina para mag-overtime. Salamat sa ngayon. Walang problema. Nurse, nabayaran na ni Mr. Go. Ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Maya ngayon.
Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Ah, Huwag kang sisigaw. Kung tatawagin mo ang mga katulong, ikaw ang mapapahiya. magbihis ka muna. Ikaw ang magbihis sa akin. Pumunta ka rito sa ganitong oras para hanapin ako. Gusto mo bang? May 50,000 dolyar sa card na ito. Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Bakit ko sisingilin ang isang halik? Ito ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Maya. Ikaw ang nagbayad noon. Kaya isasauli ko ito sa iyo. Sofia. Sofia. Kailangan ba talagang ganyan kakaklaro sa akin? Nakakainis talaga. Ay, Anong ginagawa mo? Ah, si Yaya Sofia pala. Hindi ka rin pala nakatira sa bahay ni Ethan? Akala ko mabait si Kuya Z. Sa'yo, kahit mga katulong, pinapatira niya sa bahay niya. Ikaw hindi. Ha, gets ko. Gusto mong pumasok. Pero takot kang hindi ka papasukin, di ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na sa loob. Baka akala ng mga tao na nakawan tayo. Matalino ka. Pagkatapos ng lahat, ako ang fiance ni Ethan. sino ang nagpapasok sa kanya? Ako. Hindi ba fiancé mo siya? Mina, ikaw. Kuya Z, sabi ni tatay na ikakasal tayo sa susunod na buwan. Ikakasal daw ako sa'yo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sofia, masamang tao ka. Pinapasok mo ako para lang akitin si Kuya Z sa harap ko. Baliw ka ba? Yaya Sofia, sa susunod na linggo may handaan ako sa bahay. Dapat ka ring pumunta. Sakto, kailangan ko ng tagapaglingkod. Magkano ang bayad? Bibigyan kita ng 20,000 dolyar para sa isang gabi. Sofia, ikaw. Sige. Ay deposit mo na ang 20,000 dolyar. Nababaliw ka na ba sa kahirapan? Mas mabuting pumunta ka sa susunod na linggo. O magsisisi ka. Sofia. Hindi mo ba nakikita na iniinsulto ka niya? Bakit ka pupunta? Insulto. 20,000 dolyar na insulto para sa isang gabi. Paano siya nang ahas na gawin kang tagapaglingkod? Yaya na nga ako sa bahay mo. Paano ito naiiba? Ano ang pinagkaiba? Iba lang ang amo. Sofia. Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Gising ka. Kakalabas lang ng nobya mo. Ethan, wala ka bang hiya? Anong hiya ang kailangan ko habang nililigawan kita? Sinabi ko sa'yo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. May asawa na ako. Labag sa batas ang bigamy. E di maghiwalay kayo? Ano ba ang maganda sa payat na lalaking iyon? Ethan, nasaan ka noong pinakakailangan kita? Anong karapatan mo pagkatapos mong magtagumpay na bumalik at hanapin ako? Isasakripisyo mo ba ako? Para sa sarili mong kapakanan sa susunod. Kalimutan mo na anong saysay ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon. Lilinis na ako. Sakripisyo? Linawin mo ang ibig mong sabihin. Pangulong Ethan, yung international conference sa kalahating oras. Anong conference? Mababawasan ang bonus mo ngayong buwan. Pangulong Ethan, huwag. Sofia, naglakas loob ka talagang pumunta. Tingnan mo ang sarili mo. Pumunta ka, pero ayaw mong narito. Hindi ka pumunta, pero gusto mong bayaran kita. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip ng mga katulad mo. Ikaw, Paalisin mo ako, kailangan kong magtrabaho. Sofia, alam mo ba kung bakit? Pinilit kitang pumunta. Ngayong araw, ipahahayag ng tatay sa publiko na si Gutierrez at ako ay ikakasal sa susunod na buwan. Ang mga katulad mo ang mababang uri. Dapat malinaw na makita na ikaw at kami ay hindi magkapareho ng mundo. Gaya ng inaasahan.
Ang mga lalaki, puro salita lang. Sabi nila, ikaw ang pinakamamahal nila. Pero sa totoo lang, makakapag-asawa sila ng ibang babae, para sa kapakinabangan. Anong klaseng panahon na ito, na hinahati pa rin natin ang mga tao sa mataas at mababang uri? Ano? Nakalimutan ka bang palayain? Ikaw, Nananakit kapag hindi makapag-argumento. Ito ba ang pagpapalaki ng tinatawag mong mataas na uri? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ang huling bayad. Huwag mong kalimutang ipadala sa akin. Sophia, alam mo lang ang magsalita para makapagtrabaho. Titingnan natin kung paano ka iiyak mamaya. Sophia, Isang baso ng champagne, pakiusap. Sofia, nitong mga nakaraang taon sa ibang bansa, totoo bang nahihirapan ka? Paano ka nagkagipit sa pera? Na nagtatrabaho ka rito bilang server? Ang pamumuhay ko ay walang kinalaman dyan. Binabayaran nila ako ng 20,000 bawat gabi. Hindi ko basta-basta matatanggi ang pera para sa dignidad, di ba? Hindi. Kung kailangan mo ng pera, bakit hindi ka lumapit sa akin? Lahat ng meron ako ay sa'yo, at saka, itong ilang libong dolyar lang. Buchens. 6 na taon na ang nakalipas. Wala na tayong koneksyon. Hindi ko kailangan ng iyong awa o limos. Sige. E di sige. Sofia, umalis ka ng maaga ngayon ng 1 oras at 13 minuto pag-alis sa bahay ko. Ayon sa mga patakaran, ang pag-alis ng 1 oras ng maaga ay katumbas ng kalahating araw na pagliban. Ang sahod mo bawat araw ay 4,958 piso. Kaya, bibigyan kita ng diskwento ngayon. Babawasin natin ang 2,200 sa sahod mo ngayon. Wala kang tutol, di ba? Nung nag-overtime ako, sa bahay mo at nagluto para sa iyo, bakit wala akong overtime pay? Voluntaryong overtime yon. Hindi kita pinilit. Kupal na kapitalista, isang araw, ibibitin kita sa poste ng ilaw. Hoy! Noong araw, ikaw ay isang walang problema at malayang binibini. Ngayon, para sa gastusin sa pagpapagamot ng anak mo, nagtatrabaho ka kahit saan para kumita. Ning-ning, ano ang nangyari sa'yo? Sino ang nagnakaw ng aking brilyanteng pulse earring? Ayangi, Lee. Huwag muna kayong mag-alala. Isipin ninyo kung mayroon kayong malapit na nakasalamuha. Wala. Nagpakuha lang ako sa waiter ng inumin. Ikaw ba ang nagnakaw ng brilyanteng pulse earrings ko? Sophia, paano mo nagawa ang ganito? Alam kong kapos ka sa pera, pero hindi ka pwedeng magnakaw. Ang brilyanteng pulseras ni Ian Lee ay binili sa auction sa halagang 800,000 yuan. 800,000 yuan. Magnanakaw ka ng ganito kamahal na pulseras. Mukhang habang buhay ka sa bilangguan. Magnakaw ka man o hindi, malalaman sa paghahalungkat. Mukhang may inihanda silang bitag. Tulad ng inaasahan. Nasa akin ang pulse earrings na ito. Bakit ka umatras? Kinakabahan ka ba? Sophia, hindi ako magkakamali ng akusado. Halughugin ninyo kami. Kung hindi ako makakapaliwanag kay Jen Lee. Oo, hinihiling ko ang paghahalungkat. Hindi ako magnanakaw. Bitawan ninyo ako. Sophia, naawa ako sa iyo dahil mahirap ka, kaya pinag-waitress kita. Hindi ko inaasahang gantihan mo ng sama ang kabutihan. Magnakaw sa mga bisita at sirain ang pangalan ng pamilya Xia. Halugugin. Bitawan ninyo ako. Huwag kang kikilos. Bitawan. Bakit wala rito? Ito ba ang hinahanap ninyo? Huwag mo muna siyang paalisin. Paano napunta sa kanya ang pulse earrings? Ayos ka lang? Azzy, paano napunta sa iyo ang pulseras?
Nahulog sa may pasukan. Pulot ko lang nang pumasok ako. Ano? O saan mo ba dapat inaasahan na mapunta yon? Ingatan mo ang gamit mo. Salamat, Ginoong Ethan. Mag-sorry ka. Azzy, Labag sa batas ang paghahalongkat. Kung hindi ka magsusorry, tatawagan namin ang pulis. pasensya na. Pasensya na. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi lahat. Ay masosolusyonan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Kung ganoon, napakamura ng halaga ng pagkakamali. Hindi ako santo. Napakaraming sakit at kahihiyan ang dinulot mo sa akin. Bakit ko dapat patawarin ka? Sophia, wala kang utang na loob. Siya man, huling babala ko na ito sa'yo. Huwag mong galawin si Sofia. O tuluyan na magwawakas ang pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya. Azzy, malinaw naman na ako ang iyong nobya. Ang gulo naman ito, anong klaseng asal ito? Tatay, Nandito rin pala si Aze. Mga kasama, dahil nandito na kayong lahat, may ipapaalam ako ngayon. Manman at si Aze ay magkakasal sa susunod na buwan. Ayos, pagbati. 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 Saan ka pupunta? Hindi ko na kayo aabalahin pang mag-asawa. Presidente Sia, ang kasunduang ito ay nabanggit lang ng basta ng ating mga nakatatanda pagkatapos uminom. Hindi naman ito opisyal. Kaya ngayon, sa harap ng lahat, lilinawin ko na. Si Sia man ay hindi kailanman naging nobye ko. Ang gusto kong pakasalan. Simula't simula pa. Ano? Kaya si Binibining Samantha ay hindi pala ikakasal kay Pangulong Ethan. Ibig sabihin, puro pangarap lang pala ni Binibining Samantha yon. Pangulong Sia. Ang pamilya Go at pamilya Sia ay magpapatuloy pa rin sa pakikipagtulungan sa negosyo. Pero yun na lang yun. Kung may mag-ambisyon ng labis, huwag ninyong sisihin ako kung mawalan ako ng galang. Buchens, anong ginagawa mo? Sofia, nilinaw ko na sa harap ng lahat na wala akong relasyon kay Sia man. Sofia, ilang taon na akong naghahanap sa iyo araw-araw. Ikaw ang laging nasa isip ko. Hindi ka na bababalik. Anim na taon na ang nakalipas. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na hindi mo ako maaaring pakasalan? Lalo na ang magkaroon ng mga anak. Ano? Hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Hindi lang kami magkakaibigan. Sa handaan kanina, sinabi sa akin ni Pangulong Sia na gusto niya ng 2 o 3 anak kasama si Xiaman. Anong iniisip mo? Magkakaanak kayo. Ano ba siya? Hindi ko siya pakakasalan. Eh sino naman ang gusto mong pakasalan? Alam ng lahat na ang aking Pangulong Ethan ang pinakatapat. Tiyak na pakakasalan niya si Sophia at wala ng iba. Hindi ganoon. Si Sia man ang pinag-uusapan ko. Ang pamilya Sia ay gumamit ng pakikipag-alyansa sa negosyo para pilitin akong pakasalan siya. Sofia, kilala mo ako. Paano ko magagawa yon sa'yo? Hindi ko inaasahan. Naiiwan mo ako dahil lang sa isang pangungusap na yon. Pero maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon na bumawi sa nakalipas na 6 na taon? At si Maya, aalagaan ko rin siya bilang aking sariling anak. May kapal ka pa ng mukha para banggitin ang mga bata sa akin. AZ, iligtas mo ako. Kumusta? Ang numerong tinawagan mo ay nakapatay.
Karapat-dapat ka bang magdala ng aking anak? Kahit na ang pangungusap na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Hinanap mo ba ako? Sa lahat ng mga taong ito. Buchens, nasaan ka? Nang kailangan na kailangan kita. Pero tinawagan kita ng napakaraming beses at hindi ka sumagot. Buchens. Nagsabi ka na ba ng totoo? Ako, Tayo. Imposible na ngayon. nako, paano ka naging napakapabaya? Anong nangyari? Ilang araw na siyang hindi pumupunta sa ospital. Si Tito Ethan ba yon? Si Tito Marco mo yun. Maya, bakit hindi ka sumama kay nanay at Tito Marco para mamasyal? Anong report sheet? Ang binibining ito pa ang kailangang pumunta para kunin yon. Sophia. Nagpakasal na pala siya at nagkaanak pa sa iba. Walang hiya kang babae. May anak ka na, nang aakit ka pa kay Ethan. At ikinahihiya mo ako sa publiko. Sophia, hindi kita palalampasin. Anong ginagawa niya ngayon? Ayon sa surveillance, umalis na si Sophia sa mansion. Makalipas ang kalahating oras pagkatapos ng trabaho. Tapos na siya sa trabaho? Laging eksaktong alas 5 umuwi si Sophia. Hindi siya maagang umuwi. Hindi ba't laging naghihintay siya para maghain ng hapunan at maghintay sa pag-uwi ko? Kayong mga nagsasamantala sa akin at hindi nagbabayad ng overtime. Anong sinabi mo? Wala po, Pangulong Ethan. Kung hinahanap niyo si Sophia, pwede naman po. Sinong nagsabing hinahanap ko siya? Pangulong Ethan, uwi na po kayo. Sa ospital po. Ang lalaking sabi ay isa, ang ibig sabihin ay iba. Buchens, nang kailangan kita ng husto, nasaan ka? Tayo. Imposible na ngayon. Ang sinabi niya, ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Ang batang ito. Pagbaba, tulog na naman agad. Sofia, narinig ko lang na sinabi mo na hindi pagkakaintindihan lang pala ang nangyari noon. Kaya, posible kaya. Kahit na hindi pagkakaintindihan lang, ang pinsalang nangyari noon ay katotohanan na. Parang tubig na nabuhos. Hindi na mababawi. Ay nako, matigas talaga ang ulo mo. Siya naman ang ama ni Maya. Hindi mo mapipigilan si Maya na kilalanin ng kanyang ama, di ba? Tingnan natin. Binibining bay. Lumabas na po ang resulta ng pagsusuri kay Maya. Ngayon lang, isa sa mga indicator ay nagpakita ng napakaseryosong problema. Kailangan pong pumunta ang dalawa ninyo sa opisina ng doktor ngayon din. Sige, pupunta na ako. Ama ng bata, magbayad muna tayo. Ako na ang bahala kay Maya. Iuuwi ko na siya sa kwarto. Yang, pwedeng magbayad ka muna para sa akin. Babayaran kita mamaya. Bilis, usap na lang tayo tungkol sa pera mamaya. Ikaw na muna ang bahala kay Maya.
Bye, Jayaning. Paumanhin po, nasaan ang bata? Tinulak lang siya ng nanay niya, pababa sa hagdan. Hindi dapat sila nakakalayo. Salamat. Doktor, may problema ba sa report ni Maya? Walang problema. Sasabihin ko lang na, napakagaling ng paggaling ni Maya, sa gamutan. Walang problema. Tama. Hala, Sabi ng doktor doon, hindi na kailangang magbayad. nasaan si Maya? May kakaiba. May problema ang nurse na yun. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa ward para maghanap. Ikaw naman, hanapin mo sa banda roon. Sige. Maya. Maya. Maya, nasaan ka? Maya, Nanay, Maya, nasaan ka? Ikaw ang may kasalanan. Sisihin mo ang nanay mo. Paumanhin, makikiraan po. Maya, pakisuyo, makikiraan. Pakisuyo, magbigay daan. pakisuyo, makikiraan. Umalis ka dyan. Buchens. nanay! Maya. Huwag kang matakot, nandito si nanay. Okay lang si Maya. Okay lang. Sofia, Maya, okay lang ba kayong dalawa? Assistant Leo, alamin mo agad, sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? CJ. Mabuti naman ang bata, bagamat medyo natakot siya. Dahil sa tuloy-tuloy na paggamot, hindi na siya naulit. Mabuti naman. Salamat, doktor. Walang anuman. Ngayong araw. Maraming salamat. Nandito na si Yang. Magpahinga ka na. Tama ka, Ning. Umalis ka na. Nandito naman ako para kay Maya. Sige. Tara na. Paano mo nakuha? Ning. Pasensya na at nahuli ako. Ning. Pasensya na at nahuli ako. Alam mo ba? Kanina, natakot talaga ako. Akala ko talaga, hindi nakita muling makikita. Ning. Mula ngayon, kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan. Pwede mo akong suntukin, murahin, kahit ano, okay lang. Ipapakita ko sa aking mga gawa. Na seryoso ako sa'yo. Tito Marco, kailan pwedeng umuwi si Maya? Tito Marco. Bakit mo siya tinatawag na Tito Marco? Tito Marco. Bakit niya tinatawag na Tito Marco? Hindi ba si Maya? Nagkakamali ka. Sige, umuwi ka na. Hoy. Maya, sabihin mo kay Tito. Hindi siya tatay mo, di ba? Hindi tatay ko si Tito Marco. Ning, hindi kayo kasal, di ba? Ayun, mukhang magbabati na naman. Kung hindi anak niya si Maya. Posible bang anak ko talaga si Maya? Hindi. Pero 5.5 na si Maya. Balikan natin, hindi mo pa ako iniwan nung nagbuntis ka. Hindi pa rin napatutunayan na anak mo siya. Assistant Leo. Anong ginagawa mo? Hoy, Ipatest mo ito. Gusto ko ang resulta sa loob ng kalahating oras. Kunin mo ito para sa pagkakakilanlan. Gusto ko ang resulta sa loob ng kalahating oras. Opo. hindi. Sofia, bakit ka parang may ginawang kasalanan?
HMP. Kaya si Maya nga ang anak ko. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw ang parang may ginawang kasalanan. Hindi ako kailanman naging guilty. Hindi ba't lagi akong walang hiya na naghabol sa'yo? Nanay, ito ba ang krematorium ng paghabol sa asawa? Mag-usap na lang tayo sa labas. Sige. Ha? Hey. Mahal. Kapag tumigil ka na, pwedeng sabihin mo sa akin? Chance. Niligtas mo ako ngayon. May utang na loob ako sa'yo. Hindi mo kailangang maghiwalay ng malinaw sa atin. Sofia. Pangulong Ethan. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ayoko nang makipag-ugnayan pa sa'yo. Pagkatapos kong mabayaran, at mabayaran ka, dadalhin ko si Maya sa ibang bansa. Sofia. Bakit mo ako palaging itinataboy? Ano ba ang ginawa ko sa'yo noon? Pangulong Ethan. Lumabas na ang resulta ng test. Hanggang ngayon. Gusto mo pa ring itago ito sa akin? Totoo na si Maya ang aking tunay na anak, hindi ba? Oo. Ngunit hindi ko talaga kayo papayag ang magkilanlan. Chance. Kapag natapos na ang 10 buwan, dadalhin ko si Maya. Hindi na tayo magkikita pa pagkatapos nito. Sofia. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako Gina ganito? Hinahanap kita. Hinahanap kita sa loob ng 6 na taon. Ngunit lahat ng impormasyon mo sa China ay nabura na. Parang nawala ka na lang bigla. 6 na taon kang nawala. Ilang beses kitang tinawagan araw-araw. Ilang mensahe ang ipinadala ko sa'yo. Pero hindi ka sumagot kahit minsan. Ang bahay nating mag-asawa. 6 na taon na ang nakalipas ng idekorasyon ko ito. Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa. Bakit hindi mo sinagot ang mga tawag ko noon? Anong mga tawag? Noon. Nang ako'y dumudugo ng malakas, muntik nang mamatay sa operating table. Paulit-ulit kitang tinawagan. Wala kang sinagot na kahit isa. Sa wakas ay hinimatay ako sa tabi ng daan. Isang nagdaraan ang nagdala sa akin sa ospital. Muntik na akong mawalan ng buhay. Muntik na akong mawalan ng buhay. Ethan. Mula noong araw na iyon, lubusan na akong nawalan ng pag-asa sa'yo. Paano ako magiging karapat-dapat na magkaanak kasama mo? Yan ang sinabi mo mismo. Imposible. Paano ko nasabi sa'yo ang ganoong klaseng bagay? At araw-araw kitang tinatawagan. Pero hindi ako nakakuha ng kahit anong balita mula sa'yo. Kalimutan na lang natin ang lahat. Cellphone, bilisin mo. At hanapin ang cellphone ko mula 6 na taon na ang nakalipas. Opo, Pangulong Ethan. Ning. Sabi mo muntik ka nang mamatay sa operating table. At tinawagan mo ako ng paulit-ulit. Bakit? Bakit wala akong kaalam-alam? Pangulong Ethan. Nahanap na po ang cellphone ni Pangulong Ethan. Mukhang gumagana pa rin ang baterya. Tawagin ng Chief Technical Director. Dalhin ng pinakamagandang data recovery equipment. Pumunta kagad sa akin sa loob ng 5 minuto. At ikuha ang lahat ng operator backend data para sa communication records mula 6 na taon na ang nakalipas. Gusto ko ang pinaka-orihinal at kumpleto. Opo, Pangulong Ethan. Ning. Malapit ko nang malaman ang katotohanan. Hintayin mo ako sandali. Tara, inom tayo. Halika.
AZ. Tigil na sa away. Malamang pinalitan ni Sofia ang numero niya para iwasan ka. Marami pa namang isda sa dagat. Umalis ka na. Hindi niya gagawin yun. May nangyari siguro sa kanya. Bakit mo ibinubuhos ang galit mo sa telepono? Nasira na ngayon. May nakita kami, Pangulong Ethan. Na-recover namin ang ilang tinanggal na text messages, at may kakaibang third party, mga tala ng call interception software. Imbestigahan. Sino ang nag-install ng software na ito? Ikaw naman, alamin mo. Kung sino ang umawak sa phone ko 6 na taon na ang nakalipas, magsimula ka sa bar sa ilalim ng pangalan ko. Pangulong Ethan, nalaman na namin, may isang taong may apelyidong Sia, ang nag-install nito ng malayuan. Pangulong Ethan, hindi na save ang surveillance sa loob ng 6 na taon. Ngunit ang kaklase mo ay aksidenteng na-record ito. Maaari na kayong umalis. Pangulong Ethan, nakuha na ang surveillance ng ospital. Sia man, Pangulong Ethan, dapat na nating i-report ito sa pulisya. Para sa pagtatangkang pagpatay, paglalapastangan sa pribadong buhay, at pang-industriyang especially iyak, pwede tayong maghain ng kaso. Ipagbigay alam sa legal na departamento ng kumpanya. Wakasan ng lahat ng pakikipagtulungan sa grupo sa Manta. I-freeze ang lahat ng kanilang transaksyong pinansyal. Opo. Hinahanap na kita nitong buong panahon. 6 na taon kitang hinanap. Pero lahat ng impormasyon mo sa bansa ay nabura. Parang nawala ka na lang sa hangin. Sa mundo ko, 6 na taon kang nawala. Ilang tawag ba ang ginawa ko sa'yo araw-araw? Ilang mensahe ang ipinadala ko, pero wala akong nakatanggap na sagot. Mga tawag. Hindi na bale. Masyado lang siguro akong nag-isip. Nag-isip ng ano? Anong ginagawa mo? Tutulungan kita. Tutulungan ka ni ate. Nahawa ng Trojan Horse program ang phone mo. Hindi mo alam. Ibig mong sabihin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero hindi mo alam sa loob ng mga taon? Hi! Ngayong na-crack na, pwede mo nang tingnan. Huwag kang mag-alala. 6 na taon ng phone mo. Bubuksan na ngayon ang mga intercepted na mensahe. Talagang matagal-tagal bago ma-load yan. Libo-libong text messages at missed calls. Sofia, nakasangkot ka sa panloloko noon. Tito Marco, paano bigkasin yung karakter na siya? Tito Marco, paano bigkasin yung karakter na siya? Mabait na bata, huwag na nating pag-aralan yan. Mahal, Maya, maging mabait ka, huwag tayong makinig. Hindi ako makatulog sa gabi nang hindi ka niyayakap. Kung hindi ka babalik kagad, magiging alikabok na ang bahay para sa kasal. Inuubo na ako. Ning-ning, naubos na ang gamot na binili mo para sa akin. Bakit? Mahal, hindi ba ako ang baby ni nanay? Oh, Lin Yang. Oh, Bakit may ibang lalaking tumatawag sa kanya ng mahal? Anak din ba siya ni nanay? oh. Ning-ning. Sabi mo gusto mong kumain ng mansanas na binalatan ko. Natutunan ko na kung paano. Pwede ka na bang bumalik ngayon? Mahal, nasaan ka na? Lin Yang, pakialagaan mo ng mabuti si Maya para sa akin. Aalis na ako. Sige, huwag kang mag-alala. Nako. Tito Marco, saan pupunta si nanay? Siyempre, hahanapin niya ang tatay mo. Ethan, mabilis ang ipaliwanag mo ito sa akin. Hindi talaga galing sa'yo ang mensaheng iyon. Ethan. Nasaan si Ethan?
Hindi pa po nakakabalik si Pangulong Ethan. Paano mo? Lumabas si Sofia para hanapin ka. Ethan. Ethan. Sofia. Ethan, nasaan ka? Sofia. Sofia. Sofia, nag-uling ang cellphone ko. Kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Si Sia man ang nagpadala ng mensaheng iyon. Hindi ko talaga kailanman ipinadala ang mensaheng iyon. Ethan. Pasensya na. Pasensya na talaga, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko siniyasat ng maayos, at napasakit kita ng husto. Bitawan mo ako. Anong karapatan mo para arestuhin ako? Sa pagtatangkang pagpatay, pagharang sa distress call, pagkakalat ng maling paratang at paninirang puri, paglalapastangan sa pribadong buhay, pang-iispiyang pang-industriya. Bawat isa sa mga kasong ito ay sapat para ikulong ka habang buhay. Ikaw pala, ikaw na babae. Paano mo nagawa na makuha ang pagmamahal ni Ginoong Aze? Pukpok kang ginamit ng lahat. Nawala ka ng 6 na taon. Bakit nung bumalik ka lang? Sa iyo na naman umiikot ang mga mata ni Ginoong Aze. Gayunpaman, bakit mo sasaktan ng isang bata? Ginoong Aze, alam mo ba na may anak na siya sa iba? Ang babaeng ganyan. Bakit mo pa? Si Maya ang aming anak. Si Maya ang anak ko sa kanya. Anak mo siya. Impossible. Hindi ito possible. Impossible. Manman, Tatay, tulungan mo ako. Tatay, tulungan mo ako. sinira mo ang pamilyang siya. Pangulong Ethan, bata pa ang anak ko at nagkamali. Pero wala akong kinalaman doon. Aalisin ko siya agad sa pamilya. At ipinapangako ko tungkol sa resort project. Handang magbigay ako ng dagdag na 3%. Tatay, para sa kumpanya, iiwan mo ang sarili mong anak. Walang silbi sa pamilyang Xiang, masamang anak na tulad mo. Ikaw ang nagsabi na gusto ka ni Pangulong Ethan at gusto kang pakasalan. Sino ba ang mag-akala na gagamit ka ng kadiriang paraan? Ang reputasyon ko. Giniba mo ang reputasyon ko. Ang mga ginawa mo. Pumunta ka at magpaliwanag kay officer at sa batas. May sentido kumon si Pangulong Sia. Kung gayon ang ating pakikipagtulungan. Kailangan sa iba na lang. Dalhin mo siya. Guchengzi. Mahal na mahal kita. Mula nang makita kita sa kolehiyo, nahulog na ako sa'yo. Anong karapatan mayroon si Sofia? Ang mahal mo ay isang pagkahumaling. Ang mahal niya ay ako. Iyon ang pagkakaiba. Bumalik na tayo sa ospital. Ningning, MMHMM. sobrang miss na miss kita. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may iba pang saktan ka o si Maya kahit kay Titing. Ang utang ko sa'yo, habang buhay kong babayaran. Kaya, huwag mo na akong itulak palayo ulit, okay? Okay. Depende na yan sa performance mo. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Ngayon, lahat ng aking assets, ililipat ko sa'yo. Hoy, sinong may gusto ng pera mo? Pumunta muna tayo sa ospital. Sa ospital. Haha. Kumusta? Nanay Tito Gu. MMHMM. Nag-rub kayong dalawa kagabi? Ang lalaki ng mga dark circles mo. Ay, nako, tapos na ako sa pagpapanggap bilang peking asawa. Mula ngayon, Ningning, ipinagkakatiwala ko siya sa'yo para maiwasan na ang mga hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, kukunin ko si Ningning at ang anak mo at tatakas ulit. Huwag kang mag-alala.
Miss Bai. Bukas, si Maya, pagkatapos ng check-up, ma-discharge na. Doktor, hindi na kailangan ni Maya ng karagdagang gamutan. Kailangan. Hindi ba sinabi sa'yo ni Ethan? Inupahan niya ang buong team ng ospital, pabalik, para lang kay Leylay, para magbigay ng gamutan. Ethan, go. Nanay, sa bahay ba ni Tito Ethan tayo titira? Sino bang gustong tumira kasama niya? Ning Ning. Napakaganda nito, bakit hindi ka masaya? Oo. Ning Ning. Iniisip kong dalhin si Maya sa bahay, para mas madali siyang alagaan. Nakakapagod para sa'yo ang araw-araw na pagpunta sa ospital. MMHMM. Maya, malaki ang swimming pool at hardin sa bahay ko. May kwartong puno ng bituin. At isang buong kwartong puno ng mga teddy bear at Barbie dolls. Tiyak na gaganahan ng isang bata at mas mabilis siyang gagaling. Nanay, gusto kong pumunta sa bahay ni Tito Ethan. Sige, sige, sige. Ikaw ang bahala. Pero, pansamantala lang tayong mananatili. Huwag kang mag-overthink. Sige, pansamantala. Yes. Step 1, tagumpay. Maligayang pagdating, Ginang at Binibini. Wow, ang ganda! Ginang. Hindi ako yun. Isinasaalang-alang na nila kayo, Ginang Ethan. Wala akong sinabi. Nanay, pasok na tayo. Halika na. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Binibining Maya. Sundan ninyo ako. Wow, ito ba ang kwarto ni Maya? Oo, Maya. Tuloy ka. Nanay, MMHMM. mas malaki ang kwartong ito kaysa sa buong dating bahay natin kahit. Maya, nagustuhan mo ba? Gusto na gusto ko. Salamat, Tito Ethan. Salamat. Hindi naman sa hindi kita kayang samahan. Talaga. Hi. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo. Kung mapapayag mo si Maya, natanggapin ka ng lubusan. Babalikan kita. Walang problema, garantisado yan. Maya. Tingnan mo. Isang buwan na tayong magkasama. Ano sa tingin mo kay Tito Ethan? Mabuti siyang tao. Kaya, gusto mo bang maging tatay mo ako? Kasi nasaktan mo ang damdamin ni nanay noon. Sige, kung ganoon, kung lulutuin mo ako ng sweet and sour pork, papayagan kitang maging tatay ko. Sweet and sour pork? MMHMM. Kakaiba ang kilos ni Pangulong Ethan ngayon. Parang may malaking pagbabagong mangyayari. Baka yung proyekto sa South City. Pwede bang magtanong? Kailangan bang i-blanch ang sweet and sour pork? Oo. Sa tingin ko. Alam kong kailangan i-blanch. Heto. Handa na ang hapunan. Nasunog mo ang buong plato ng uling. Nanay, ito ay sweet and sour pork. HMP. Si Maya ang nakakaintindi sa akin. MHM. Maya. Tikman mo ang luto ko. Sinabi ko lang ng pasimple.
Pero para maging tatay ko si Tito Ethan, kailangan mong kainin ang plato ng sweet and sour pork na ito. Hoy, huwag mong kainin yan. Alam mo bang ang sunog na pagkain ay nakakapagpausok ng kanser at ibibigay mo pa sa kanya? Sinisiraan mo ba siya? Tito Ethan, sang-ayon ako. Talaga? Maya, alam ko na. Oo. Sa madaling salita, umatras sa kliyente. Huwag kang magpanik, payapain mo muna sila, punta na ako dyan. Kailangan kong pumunta sa opisina, babalik ako agad. Sige. Maya, ano ang napag-usapan ninyo ni Tiyugo? Ngayon lang, Sekreto. ikaw talagang pasaway. Nanay, gusto mo ba si Chugu? Bakit mo bigla itong tinatanong? Nanay, alam ko, gusto na gusto ka talaga ni Chugu at kung gusto mo rin siya, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Bata ka lang, huwag kang makialam sa usapang matatanda. Tangang nanay, aakyat na ako para mag-drawing. Ingat. Sige. Maya, pinag-init na ni nanay ang tubig mo sa paliguan. Nanay, parang nahihilo ang ulo ko. Hilo. Ay nako, paano ba ito naging ganito kainit? Siguro nalamigan ka sa hardin. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Ay. Magkumot ka. Ning, anong nangyayari? May sakit siya. May lagnat si Maya. Naghahanap ako ng gamot sa lagnat. Mukhang wala tayong gamot sa lagnat dito sa bahay. Eh yung doktor ng pamilya? Buong linggo silang hindi nagpahinga. Pinaaga ko ang uwian nila ngayon. Bibili ako ng gamot. Sandali. Kumusta? Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang nakapatay. Ning, anong ginagawa mo dito? Tingnan mo ang sarili mo. Basa ka na. Ayos lang ako. Hindi ako basa. Nasaan ang tuwalya? Huwag. Ayos lang yan. Una, bilasan mo at kunin ang gamot ni Maya. Sige. Pagkatapos, magmadali ka at maligo. Huwag kang magkasakit. MMHMM. Akala ko nasa taas ka na, kaya hindi ako nagbihis ng maayos. Aalis na ako. Hoy. Halika rito. Umupo ka. Ning. Dati-dati, laging ikaw, ang nagpupunas ng buhok ko. Oh, ano ba yan? Tigil na yan. SHH. Hindi ko yon sinasadya. AZ. Hindi mo kailangang maging masyadong maingat. Gusto ko pa rin ang dating ikaw.
Nanay, anong ginagawa mo? Maya, gising ka na pala. Tito Gu, bakit ang pula-pula ng tenga mo? Maya, Yehey! May tatay na si Maya. Maya, mabait ka ha. Matulog ka na agad. Para gumaling agad. Ang sipon mo. Gusto kong matulog kasama ni nanay at tatay. Maya, Sige. Sasamahan ka naming matulog. Tara na. Maya. Sa wakas, mabibigyan na kita ng kumpletong pamilya. Mahal kita. Ang sarap ng pakiramdam ngayon. Ang cute-cute. Ng pagtulog mo. Kagabi, sino kaya? Yung kumakapit ng mahigpit sa akin. Ayaw akong pakawalan. Ning-ning. Kumuha na tayo ng marriage certificate bukas. Sige. Oo nga pala. Sofia, hindi pa kita naitanong. Anong nangyari sa nakalipas na 6 na taon? At bakit ka nagtatrabaho sa car wash? 6 na taon na ang nakalipas. Ang tatay ko, para sa karera niya, ay nakisama sa isang investor. Pagkatapos silang maghiwalay ng nanay ko, sumama ako sa kanya. Nasaktan ng labis ang nanay ko kaya napunta siya sa ospital. Mahina na ang katawan niya. Tapos nadagdagan pa ng hirap. Kasalanan ko lahat ito. Hindi kita naagapan. Lumipas na yan. Sofia, ngayon, hindi na kita pakakawalan muli. Yung 6 na taon, ang dami ninyong pinagdaanan ni Maya. Huwag mong sabihin yan. Ngayon, pagkatapos ng lahat, magkasama na tayo. Ito na ang pinakamabuting pagkakataon. Tara na. Sophia, hindi ko papayagang pakasalan mo siya. Sino itong matandang ito? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang makialam? Ako ang kanyang ama. Ano? Ikaw ang kanyang. Anong ginagawa mo rito? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Sumunod ka sa nanay mo. Ganyan ka ba magsalita sa mas nakatatanda sa'yo? Ako ang iyong ama. Para umuwi ka na, syempre. Umuwi. Nang iwanan mo kami ni nanay, doon nawala ang pamilyang. Ito. Ngayon, ano ang ginagawa mo sa pekeng pagmamahal na ito? Sophia, Matagal nang natapos ang relasyon nating ama at anak. G-bye, umalis ka na. ang relasyon nating ama at anak, sa tingin mo mawawala lang yan dahil sinabi mo. Hindi ko hahayaang pakasalan mo, ang batang itong walang-wala, na bigla na lang sumulpot. Sumama ka sa akin. Ni hindi mo nga ako kilala. Ang mga lalaking tulad mo, dukha at walang kakayahan. Marami kang kapareho. Bakit ko pa kailangang kilalanin ka? CJ, tama na yan. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Iwanan mo ang anak ko. Bibigyan kita ng 10 milyong piso. Iwanan mo ang iyong anak. Hoy, akala mo pwedeng-pwede ka lang, magsalita ng ganyan dito, at lolokohin mo ako. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. May magandang kaparehan na ang anak ko. Isa siyang executive sa Grupo Ethan, si Pangulong David. Kumikita siya ng 5,000,000 piso sa isang taon. Kapag pinakasalan siya ni Sophia, magkakaugnay na tayo, sa pamilya Ethan. Isang executive ng grupo Ethan. Kaya pala, bigla mong naalala ang anak ko. Kaya, gusto mo lang akong gamitin para mabuksan ang landas sa karera mo. Ben, wala ka talaga sa lugar. Tumigil ka sa kakasatsat. Dalhin niyo siya. Pakawalan mo siya. Pangulong Ethan, maligayang kasal.
Pangulong Ethan, anong nangyari? Magpadala ka agad ng 10 sasakyan at 50 bodyguard Saan po? para sunduin ang asawa ko. At saka, tanggalin mo sa trabaho yung executive na yun na si David. Sumasakit ang mga braso ko. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Lenny, akala mo ba tanga ako? Pakawalan ka. Para makaalis ka. Ben, talagang tanga ka. Ikaw, Kahit hindi kita kinikilala, hindi ko tatalikuran ng pera. Kung mag-aasawa man ako, talagang mag-aasawa ako ng mayaman. Yung Pangulong David na sinasabi mo, kailan ba siya darating? yan ba talaga ang iniisip mo? Siyempre. Gusto mo ng ganyan ng pera. Hindi rin naman siguro maganda ang anak mo. Bakit hindi mo na lang, pahintulutan na pakawalan nila ako? Magpapalit muna ako ng damit. Para salubungin siya. Hindi ba maganda yon? May punto ka. CJ, dalhin mo ang binibini sa kanyang kwarto. Opo, Pakawalan ninyo ako. Itong matandang gago. Sige, matutulog muna ako. Inaantok na ako. kayong mga lalaki, bantayan niyong mabuti ang pinto para sa akin. Nakatakas na ba ang binibini? Gino, hindi po. Narinig ko lang po, ang paghilik mula sa loob ng pinto. Ang binibini ay parang natutulog. Hindi lang hindi siya tumatakas, natutulog pa. Anong kalokohan na naman ang ginagawa niya ngayon? Kailan darating si Pangulong David? Inaasahang darating siya sa loob ng kalahating oras. May mali. Gigisingin ko na siya. Binibini, oras na para bumangon. Ano yon? Sinindak mo ako. Sophia, wala akong pakialam kung anong kalokohan ang ginagawa mo ngayon. Ikakasal ka na. Ano? Nandito na si Pangulong David. Baba na ako agad. Sophia, anong nangyari sa mukha mo? Ay nako. Namamaga ang mukha ko dahil sa allergy. Ikaw, sinasadya mo ba to? Ikaw, Huwag mo akong itulak. Ay nako, Ben. Sa tagal ng panahon, hindi mo pa rin alam na allergic ako sa pollen. Tapos nilagay mo ang napakalaking bouquet ng mga liryo dito. Hay, hindi ako mabubuhay ng ganito. Hindi ako mabubuhay. Gino, nasa baba na si Pangulong David. Ano nang gagawin natin? Ikaw, walang utang na loob. Hindi pwede. Kailangan kong pakasalan si Pangulong David ngayong araw. Ganyan ang itsura mo. Paano ka makikipagkita? Wala akong pakialam. Kailangan ko lang pakasalan si Pangulong David. May naisip akong magandang solusyon. Pangulong David, ito ang bunso kong anak na babae, si Bai Jianing. Mabuti, siya ay. Nako, kaya pala ito si Pangulong David. Kumusta po? Kumusta po? Pangulong David, maupo po kayo. Umupo po kayo. Pangulong David, kakauwi lang ng anak ko mula sa probinsya. May ilang ugali pa na hindi pa nababago. Pangulong David, narinig ko, nagtatrabaho kayo sa Grupo Ethan. 5 milyong piso ang taunang sweldo. Kaya bagay tayo. Pwede bang bigyan mo ako ng 2.5 milyon? Ito. Naku naman, Bai Jianing, paano ka nagsimula sa pag-uusap tungkol sa pera? Talaga, Hay, nagbibiro lang ako. Pero Pangulong David, may anak ako, 5 taon at kalahati ang edad. Apelyido ko ang gamit niya. Gusto ko lang malaman kung handang ituring siyang tunay na anak. Ano? Mayroon kang. Ano? Mayroon kang. Siya, mayroon kang 5 taong gulang na anak. hindi totoo, hindi talaga totoo. Pangulong David, nagbibiro lang siya. May anak talaga ako. Maniwala ka man o hindi. Ben, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Kung ayaw mo talagang ipakasal ang anak mo, sabihin mo ng diretso sa akin. Huwag ka nang umasang makipagtulungan. Sa Grupo Ethan. Pangulong David, hindi. Pangulong David, huwag kang aalis. Gago.
Anong ginagawa mo sa asawa ko? Paano siya nakarating dito? Lene, asawa mo? May marriage certificate ba kayo? Gago, sasabihin ko sa'yo. Habang nandito ako, hindi siya magiging sa'yo. Malapit na siyang ipakasal kay Pangulong David. Pangulong Ethan, ako, ayoko talaga. Pakasalan siya, lahat ay, siya. Ah, Pangulong David. Huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang, nobody, isang mahirap na bata. Ngayon lang ganyan, ang mukha ng anak ko dahil sa allergy. Kapag gumaling na siya bukas, Magpakasal ka, gago. Ben, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Zhang, Pangulong David, ano ba ang ibig mong sabihin nito? Alam mo ba, na itong taong ito, ay ang pangulo ng grupo Ethan. Si Ethan. Ito. Impossible ito. Ayos ka lang ba? Ah, Ethan. Buti na lang dumating ka. Kanina, muntik na ako. Sige. Ning. Nagrabyado ka. Ano ang ginawa mo sa kanya, Pangulong Ethan? Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang may gawa nito. Pangulong Ethan, talagang hindi ako ang may kasalanan dahil sa mga taon na nagpakapagod ako para sa kumpanya. Pakiusap. Ikaw, Zhang Qiang, ninakaw mo ang 32 milyon. Sa pondo ng publiko, tumawag na kami ng pulis. Maghanda kang magkulong habang buhay. Pangulong Ethan, alam kong nagkamali ako, Pangulong Ethan. Pangulong Ethan, hindi po iyan totoo. Dahil gusto mo ang Sophia ko. Magiging manugang na kita. Hindi ba't minamaliit mo ako? At gusto mo pang pakasalan ng asawa ko si Pangulong David? Hindi. Ako yon, bulag ako noon. Assistant Leo, ipaalam sa lahat ng partner. Mula ngayon, anumang kumpanyang may negosyo kay Ben, ay ituturing na kalaban ng grupo Ethan. Opo, sir. Sophia, hindi mo to magagawa sa tatay mo. Hindi ka ba tutulong kay tatay na humingi ng awa kay Pangulong Ethan? Ben, ang mga utang mo. Dapat bayaran na ngayon. Umalis na tayo. Nanay, tatay? Maya, bakit ka nandito? Maya, hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghintay sa kotse para kay tatay? Nakakainip sa kotse. Ay, nakakainip sa kotse. May anak na siya. At malaki-laki pa. Sophia, kung ipipilit mo to, Nanay, sakipin mo ako. Ben, huwag kang padalos-dalos. bakit mo ako pinipilit? By Jenning, ganito ka na lang ba? Hindi mo matanggap na masaya ako. Ben, pakawalan mo si Maya. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Gusto kong bawiin mo ang paniniil sa pamilya nating bay. At, kailangan mong mag-inject 7 milyong piso sa amin. Kung hindi, Sige. Pumapayag ako. yan ang gusto ko. Talaga, hindi ka iyak hanggang sa makita mo ang kabaong. Aray! Yang batang yan. Maya, By Jenning, ako ang tatay mo. Paano mo ako ginaganito? Mula nang iwan mo, ako at si nanay. Hindi mo na ako tatay. tawagan ng pulis para kasuhan ng tangkang pagdukot at pananakit. Naiintindihan. Masamang tao ka, sisitahin ka ni sir. Dalhin niyo siya. By Jenning, magbabayad ka. By Jenning, hindi kita palalampasin. Kailan naging napakaiyak si Pangulong Ethan? Sofia, naghintay ako para sa araw na ito. Sa buong 6 na taon. Ang pinakakatangahang bagay na nagawa ko sa buhay ko ay ang pagpapabeya sa'yo na harapin ang mga bagyo ng mag-isa. Salamat sa pagbabalik mo sa akin. At binigyan mo pa ako ng pagkakataong mabawi ang pagkukulang na ito. Sofia, talagang hindi na kita pakakawalan muli.
Sofia, pakakasalan mo ba ako? Bibigyan kita ng pinakamarangyal na kasal sa buong mundo. Oo. At ako, kaming tatlo ay magkakasama habang buhay. Magaling. Ang ating Pangulong Ethan ay sa wakas nagtagumpay sa pagkuha muli ng kanyang asawa. Maya, Halika rito. mula sa sandaling unang nakita kita, nagpasya akong maging ama ng batang ito. Ang taong nawala sa akin. Sa wakas ay, nahanap ko muli pagkatapos ng malakas na ulan.